mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po muli sa inyo lahat. Ito na po ang huling anibersaryo ng ating hukbong himpapawid na dadaluhan ko bilang inyong Commander-in-Chief. Isang taon mula ngayon, babalik na ako sa buhay pribado. Kaya sa pagharap ko sa inyo, mainam na balikan natin ang panatang binitawan ko. Ipamana ang isang Pilipinas na di hamak na mas maganda kaysa sa aking dinatnan. Patunay ang matatagumpay nating reforma sa hukbong himpapawid at sa buong sandatahang lakas na tumututo tayo sa ating salita. Naalala ko nga ang sinabi ng isang bagong graduate ng Philippine Military Academy nitong taon. At sabi niya po sa akin, salamat daw at yung ating Air Force hindi na lang puro air kundi talagang meron na ring force. Kung babalik nga ang kasaysayan, nakakalungkot isipin ang ating hukbong himpapawid na isa sa unang naabot ang jet age sa ating rehiyon at nakilala sa mga operasyon tulad ng Bali at Congo missions ay naiwang grounded dahil sa sistema ng katiwalian, transactionalismo at maling pamamalakad na namayani sa ating bansa na mahabang panahon. Lalo kang maghihinayang sa dinatnan nating estado ng ating Air Force kapag inisip mo kung gaano kahusay ang pilotong Pilipino. Nariyan ang kagitingang pinamalas ni Captain Jesus Villamor at ng kanyang squadron ng Boeing P-26A o yung tinaguriang P-shooters na humarap sa mas malakas na hukbo ng bansang Hapon noong ikalawang digmaan. Pandaigdig. Yung P-26 po, masasabi nating napaglumaan ng eroplano. Open ang cockpit at di-retractable ang landing gear. Kaya naman, meron yung tinatawag na matinding drag sa kanyang pag-ooperate. Idagdag ko na rin, walang oxygen system ang P-26 kaya mahirap at mapanganib ang pag-akyat ng eroplano sa mas mataas na altitude. Mas mabagal, mas mahirap i-maniobra at mas mababa ang operational ceiling nito kumpara sa Zero Fighter ng Hapon. Na masasabing pinakamodernong fighter sa mga puntong yun sa buong mundo. Ang punto nga po rito, P-26 ang gamit ni Villamor laban sa mga dihamak na mas makabagong eroplano at mas bihasang fighter pilots ng Hapon na may eksperyensya dahil nakasabak na sila sa Manchuria. Pero sa husay ni Villamor, kahit na dihado sa bilang at sa bagong kagamitan at maging sa karanasan ng kanilang grupo, nadali pa nila ang isang bomber at 3 Zero Fighter na kalaban. Di lang nga po sa Air Force may ganitong kwento ng husay ng ating kasundaluhan. Nariyan din ang tulad ni Commodore Ramon Alcaraz noong ikalawang digmaan bandaigdig din. Nakaenkwentro niya ang 9 na Zero Fighters ng Hapon, sakay na nag-iisang Q-boat na yari sa kahoy. Napabaksak niya ang 3 sa 9 na aeroplano. Noong 1989 naman, nariyan ang kwento ng isang Major Danilo Atienza ng 15th Strike Wing. Ang nangyari po, nung panahon ng aking may mga nagrebeldeng kasapi ng Air Force na sumali sa kudeta laban sa kanyang administrasyon. Nakapagsanay pa raw sa samar ang mga rebeldeng piloto at sundalo at tinipon nila ang lahat ng assets sa sangli kasama na yung tinatawag nating tora-tora na aeroplano para sa gagawin nilang pag-atake. Matapos nga nilang i-rocket attack ang Camp Aguinaldo at Malacanang, bumalik sila sa sangli para ihanda ang mga 500-pound bombs na ibabaksak nila. Inatasan nga po sina Major Atienza at kanyang mga kasamahan na bawiin ang base sa mga rebeldeng sundalo. Sakay na kanyang F-5 Freedom Fighter, nakipagbakbakan siya sa mga rebelde at nagdulot siya ng matinding pinsala sa kanilang hanay. Sa operasyon ito, binuwis ni Major Atienza ang kanyang buhay sa pagtatanggol ng ating demokrasya. Pag iniisip nga natin, kung di nagdesisyon itong si Major Atienza na harapin ang mga rebelde at kung natuloy ang pagbobomba sa atin, di na nga po tayo magkikita at wala na ang lahat na pinagtutulungan natin para sa inyong hanay. Ang gusto ko nga pong idiin sa lahat ng ito, may mga naging tiwali sa hanay ng Air Force pero ang nag-tweet at nagwasto sa kanila ay taga-Air Force din. Sagana nga po sa ganito maeksena ng kagitingan ng kasaysayan ng hukbong himpapawid. Ang masaklap, imbis na tumbasan ng kalinga ng Estado ang inyong mga pagsisikap, ang isinukli ng ating sinundan ay status quo ng kapabayaan. Ang ipinamana sa atin, sambayan ng uhaw sa kaunlaran at pagkakataon. Isang sandatahang lakas na handang gawin ang tama at makatwiran pero salat sa suporta at kagamitan. Isang hukbong himpapawid na limitado ang kakayahang maabot ang matatayog na adikain para sa bayan. Ganito yung siklo ng kawalang pag-asa at pagsasantabi sa inyong kapakanan ang tinibag natin sa daang matuwid. Sa mabuting pamamahala, pinaunlad natin ang kakayahan at kagamitan na makakawal ng bayan. Ang hangad natin, bigyan ng lakas kayo upang mas epektibo niyong magampanan ang inyong mandato.
Kaya nga po, tuloy-tuloy ang pagsusulong natin ng modernisasyon sa AFP. Isipin ninyo, sa loob lang ng 5 taon, ang nakompleto natin mga proyekto sa ating modernization program, 55. Nalampasan na po natin ang 45 proyektong natapos na nakaraang 3 administrasyon. Alam po nating di biro ang presyo ng inyong makagamitan. Alam din nating di basta-basta ang pag-abot sa modern age, kung saan may mga missiles ang ating sandatahan. Kailangan talaga ng pondo para sa modernisasyon. At di nga pwedeng pawang sa sandatahan lang nakatuon ang budget natin. Kung may babahagi ko lang, nung ako po'y nag-uumpisang congressman, kakatapos pa lang nung tinaguriang Asian Financial Crisis. At lahat ng kinakailangan ng ating pong distrito ay nilalapit natin sa iba't ibang tanggapan. Ang tugon sa atin sa lahat ng pagkakataon noon, sorry, wala tayong pondo. Kung wala tayong pera para sa isang barangay noong araw, paano pa kaya tayo makakabili ng ating mga helicopter, medium lift transport, at lead-in fighter? Yan nga po ang pagkakaiba sa Daang Matuwid. Tama ang pamamalakad, tama ang paggugol sa pera ng bayan, kaya naman pwede mong mapaglaanan ang lahat ng prioridad ng lipunan. Sa kaso po ninyo, ang dating nag-iisang C-130 natin, ngayon 3 na at nasa proseso tayo ng pagdagdag ng 2 pang unit para lalong palakasin ang inyong heavy lift capability. Natanggap na rin ninyo ang una sa 3 binili nating CASA C295 medium lift transports at 2 bagong Bell 412. Nakatakda ding dumating ang 2 pang units ng C295, 2 C212 light lift transports at 6 pang Bell 412 combat utility helicopters. Dagdag pa rito, mayroon din tayong nakapilang 6 na close air support aircraft na lalo magpapalawig sa kakayahan ninyong magsagawa ng iba't ibang operasyon sa ating bansa. Sa Disyembre naman, matatanggap na ninyo ang unang 2 unit sa ating mga SA FA-50 lead-in fighter trainer jets na binili natin mula sa South Korea. Nitong ang Hunyo, matagumpay na naisagawa ang maiden flight ng unang FA-50 unit na binili natin. Malapit na nga pong mag-take off sa sarili nating airbase ang fighter jets na ito, na inaasahang higit na maglilinang sa kakayahan nating pangalagaan ang ating pong teritoryo. Di nga lang pagbili at pag-upgrade sa mga kagamitan para sa inyong mga misyon ang tinututukan natin. Tinutugunan din ng inyong gobyerno ang iba pang pangangailangan ng ating uniformadong hanay. Sa ilalim po ng Phase 1 at Phase 2 ng housing program natin para sa ating mga uniformadong hanay, nakapagpatayo na tayo ng 52,641 units ng bahay. 6,400 units dito ang nakalaan para sa ating hukbong himpapawid. Darin din ang tinaasan nating subsistence allowance para sa AP at maging ang pagbili ng mga angkop na kasuotan ng mga kasapi ng Air Force. Mayroon din tayong isinusulong na PAF Flight Plan 2028 para gawing mas malawakan ang transformasyon sa inyong organisasyon. Nais ko lang pong bigyan din, 3 administrasyon ang saklaw ng inisyatibang ito at 364 days na lang po ang natitira sa ating panunungkulan. Ibig sabihin, kung gusto natin makita magtagumpay ang planong ito, kailangan tuloy-tuloy ang pagpanig natin sa Daang Matuwid. Oras nga po na lumihis tayo mula rito, pihadong maudlot ang pagsagad ninyo sa positibong pagbabagong ating nasimulan. Maliwanag po, kinakalinga kayo ng Estado at sinusuklan ninyo ito. Ito pong pamumuhunan ng lipunan sa inyo, talaga nagkakaroon tayo ng dividendo. Halimbawa, matapos sumagupit si Yolanda sa Kabisayaan, naglabas ng abiso ang Department of Science and Technology na matindi pa rin ang prevailing winds. Sagot naman ng ating Air Force, nandun na kami sa tinatawag na marginals. Kaya kaya na naming yang hangin na yan. Batid ninyo ang pangangailangan ng ating mga kababayan sinananta ng super typhoon mula sa gutom, sakit, kawalan ng tirahan at pagkasawi. At talaga naman pinilit ninyong matupad ng inyong misyon. Day 1 pa lang, tapos ng bagyo, 24 na oras matapos manalansa si bagyo. Nagpalipad na kayo ng mga helicopter at kumilos kayo kasama ng Army para maklear ang runway sa Leyte na magiging susi para tuloy-tuloy na makapagatid ng tao, kagamitan at ayuda ang ating mga C-130 at iba pang aeroplano. Ni minsan po, sa lahat ng pagsubok mula sa kaguluhan sa Zamboanga, lindol sa Cebu at Bohol at maging sa iba pang kalamidad, di tayo nakarinig ng, "Sir, pagod na kami, ayaw na namin, nagawa na namin ang parte namin." Bagkus, lagi pa kayo nagsikap at naghanap ng paraan para makapagambag at makapagdagdag ng tulong. Banggitin ko na rin,
ang mga eroplano, helikopter at iba pang kagamitan. Talagang alagang-alaga sa inyo. Dahil kilalang-kilala ninyo ang bawat asset natin. Matapos nga ang kada paglipad, agad itong isasalang sa tune-up at preventive maintenance para maihanda sa susunod na misyon kinabukasan. Kaya naman, kahit mataas ang operational tempo, nasasagad ang gamit at napapatagal ang pakinabang sa ating mga asset. Di nga lang po sa Air Force natin nakita ang ganito sigasig. Ito ang ipinamalas ng buong sandatang lakas at maging ng ating kapulisan na handang sumaklolo sa panahon ng dilubyo at sa harap ng peligro. Naalala ko nga po na may tumamang bagyo sa Isabela, kahit tumahagupit pa ito, nagsagawa ng clearing sa kalsada ang ating mga pulis at sa ganito lagay, paanong di hahangaan at mamahalin ng taong bayan ang ating mga kawal, lalo pat kitang-kita nila na imbis na maglabangan ay pinararamdam ninyo ang pagdadamayan. Tunay po, hindi matatawaran ng tapang at dedikasyon ng ating hukbong ipapuwid at ng ating buong uniformadong hanay. Gaano man kasalimuot ng sitwasyon, gaano man kadambuhala ang hamon sa inyong harapan, nakahanda kayong itaguyod ang interes at kaligtasan ng sambayanan. Hindi man araw-araw na ibabalita ang inyong mahalagang operasyon, hindi man lang laging naihahayag ang inyong kabayanihan, patuloy pa rin kayo sa pagpapakitang gilas alang-alang sa inyong kapwa at bandila. Sa ngalan ng sambayanan, maraming salamat sa inyong serbisyo. Di naman natin makakamit ang makabuluhang transformasyong tinatamasa na ng AFP kung wala ang isang kakampi ng reforma tulad ni Kalihim Voltaire Gasmin na nagtitimon sa ating kasundaluhan. Narin din ang ating mga AFP Chiefs of Staff na kaagapay ni Secretary Bolts sa pagsisigurong makakamit natin ang mas mataas na antas na paglilingkod sa sambayanan. Nagpapasalamat tayo kina General Ricardo David, General Eduardo Oban Jr., General Jesse De Llosa, General Emmanuel Bautista at sa inyong kasalukuyan Chief of Staff na si General Gregorio Pio Katapang. Siyempre, dito sa Air Force, naging posible ang pagbabago dahil nagkaroon kayo ng mga pinunong gaya ni na General Oscar Ravena at General Larry de la Cruz at Commanding General Jeff Delgado na talaga nakatutok sa inyong kapakanan. Malinaw po, mayroon ng gobyernong tunay na nagmamalasakit sa mga kawal natin kumakalinga sa mamamayan. Sa nalalabing panahon natin sa pwesto, makakaasa kayong hindi magmamaliw ang suporta natin sa inyong hanay. Dodoblehin pa natin ang pagsisikap upang mapabilis pa ang paghubog natin sa isang hubong papawid na talagang may pagmamalaki ng ating mga boss ngayon at ng mga susunod pang henerasyon. Ang atas at hamon ko naman sa inyo. Sa bawat sangandaan, manatili kayong tumatak sa landas na tama at makatwiran. Patuloy kayong maging tagapagtanggol ng ating lipunan. Kasabay ng pagbabati ko sa inyong ika-68 anibersaryo, nais kong ipaabot sa inyo. Tunay na karangalan ko ang makapaglingkod bilang Pangulo at Commander-in-Chief na isang sandatahang lakas na nagsisilbing ehemplo ng husay, disiplina at profesionalismo. Maraming salamat po, maligayang anibersaryo sa inyong lahat at magandang tanghali.